Napagsabihan sa Senado ang transport officials dahil sa kakulangan ng alternatibong ruta para sa ipatutupad na EDSA rehabilitation. Nag-aalangan din ang ilang senador sa pinaplanong 24/7 na odd-even scheme sa EDSA. Magbabalita si Gerard de la Peña. Mistulang nagkaroon ng motorcade sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Lahat kasi ng driver nananatili sa kanilang lane. Mas nag-iingat ang mga motorista dahil 1,000 ang multa sa disregarding traffic signs. Ngayong ipinatutupad na muli ang no contact apprehension policy, CCTV footage lang, pwede nang mapanagot ang lalabag. Sa unang araw noong May 26, higit 1,000 agad ang nahuling lumabag. Pero wala pang naipadalang liham sa mga ito dahil sasailalim pa lahat sa manual verification. Pag na-validate, dadaan na naman po siya sa another approval, isang supervisor to see kung tama ang citation na nilagay and corresponding penalty. After that, saka lang po pipirmahan at ipapadala yung notice of violation. Plano rin ng MMDA na bumili ng dagdag na kamera na may artificial intelligence na angkop para sa NCAP. Bahagi ang NCAP ng pinaplanong EDSA rehabilitation na pinag-usapan ng Senado kasama ang transport officials kahapon. Ang inaalala ni Senate President on Public Services, Public Works and Finance Chairman Raffy Tulfo ang kawalan ng alternatibong ruta ng MMDA kahit sa June 30 na planong simulan ng rehab. Di ba matagal na itong pinagplanuhan nyo itong rehabilitation sa EDSA? Dapat along the way na pinagpaplanuhan nyo na ito. Sabi ng MMDA, meron naman mga alternatibong ruta gaya ng mabuhay lanes. Nagsasagawa na raw sila ng clearing operations dito. Aminado silang kailangan ng iba pang mga alternatibong ruta. Nangako na ang Department of Transportation na tutulong dito. Habang ongoing ang rehab, ipatutupad din ang odd-even scheme pero sa EDSA lang. Number coding scheme pa rin sa ibang kalsada. Sisimulan sa June 16 ang dry run kung saan wala munang mapaparusahan. Exempted dito ang electric at hybrid vehicles, motorsiklo, non-motorized vehicles, emergency vehicles, buses, jeepneys, taxis, Transport Network Vehicle Service at marked government vehicles. Kung yan po ay may mapatunayan na epektibo, meaning napababa po talaga significantly ang number of vehicles sa EDSA, yan na po ay pag-uusapan ng ituloy-tuloy. Pero kung yan po ay makita na medyo either hindi effective or kaunti lang ang naging epekto, i-rethink po yan. 24/7 planong ipatupad ang odd-even scheme. Pero kung si Senator J.B. Ejercito ang tatanungin, dapat may window hours din. Baka masyado mahirap na yung 24 hours. Pero ano na lang, we have to adjust from time to time. Tignan muna kung okay muna yung 13 hours. Pag kulang, tsaka na sabihin yung 24 hours. Kasabay niyan, pumayag na ang San Miguel Corporation na ilibre ang toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 habang isinasagawa ang EDSA rehab. Susunod din dyan ang Metro Pacific Tollways Corporation na nag-ooperate sa 8-kilometer NLEX Connector Road. San Miguel would offer Stage 3 of Skyway na free. I think we also have a connector. Maybe we should do the same thing. I have to talk to our tollways. San Miguel has taken the lead there, and it was a good lead that they've done, and I think we should follow their example. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Sa puntong ito, magkakausap natin si MMDA Chairman Romando Artes. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman Artes. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po. Simulan po natin, Chairman, itong ipatutupad na odd-even number coding scheme sa EDSA. May mga motorista pong nagsasabing hindi raw ho pantay ang impact, lalo na sa may plakang nagtatapos sa odd numbers. Paano po ito re-resolbahin? Pantay po yan dahil pare-pareho po regardless ng ending plate. Na 3 times a week ang effect. Ang ano po niyan, EDSA lamang naman po ang affected at magagamit niyo po sa ibang lansangan, particularly sa mga alternative routes o alternate routes, yung mga sasakyan nyo. At ganoon din naman po, ino-offer naman po namin through Secretary Vince Dizon, yung pong Skyway Stage 3 na wala pong coding dyan, libre na magagamit po at parallel naman din po halos sa EDSA, konting detour. So,
wala pong, well, we cannot please everybody po. Yun po yung lahat naman po mag-aapektuhan at magsasakripisyo dito po sa proyekto ng DPWH kung na kailangan na daw po na isagawa. So, ang mangyayari po dito ay, tama po ba, yung odd-even scheme, papalitan yung number coding scheme na sa EDSA? Yes po, papalitan na po, masusupersede po yan. So yung odd-even scheme na lang po ang magiging effective sa EDSA to the Pero- exclusion po ng number coding scheme na regular. Pero yung number coding po will still apply sa ibang lugar? Opo, sa ibang lugar outside of EDSA, yung regular number coding scheme po ang ipatutupad. Okay. So sa EDSA ay odd-even. Sa outside EDSA, nandoon pa rin yung number coding. Tama po yan. At ganun pa rin po yung window. Tama ho ba? Yes 10 po, to... may window po. Opo, may window. So, Yes, ganoon po ang mangyayari. Okay. Pinalawig po sa isang buwan yung dry run ng odd-even scheme at posible pang ma-extend. May plano po ba ang MMDA na i-review o baguhin ang schedule ng mga plate numbers na bawal sa bawat araw, lalo na kung lumalabas na mas disadvantage ang ibang motorista po? Kaya ginawa niyong 1 month instead of 1 week? Opo, kaya nga po tayo magdi-dry run ng 1 month. Unang-una para masabayan po natin yung libre pong Skyway. Dahil sabi po ni Sec Vince, dahil dadaan pa yan sa TRB, ay baka mga 1 buwan pa bago po maipatupad yung libreng Skyway Stage 3. At ganoon din po, para makuha po namin yung datos na during dry run, ano ba ang pwedeng adjustments. Like yung nabanggit po sa report nyo, yung 24 hours sa comment ni Senator JB, baka pwedeng may window period tayo during the day. Yung mga ganun po. Kaya nga po may dry run tayo dahil nga po makagawa tayo ng adjustment base sa datos na makukuha po natin during that dry run. Paano po yung mga motoristang hindi maiwasang dumaan sa EDSA kahit papunta lang sila sa ibang bahagi po ng Metro Manila? Well, may mga alternate routes naman po tayo at may pampublikong transportasyon din. Binanggit po ni Sec Vince na dadagdagan po yung carriageway carrying capacity ng mga MRT trains at ganoon din po 100 bagong buses po ang dadagdag sa bus carousel. At ganoon din po, in-exempt naman po natin ang taxis, TNBS, motorcycle taxis, at yung motorsiklo po in general. So, may alternatibo naman po. Hindi po naman necessary na, kumbaga kung maapektuhan po kayo sa araw na tinamaan kayo ng number coding or ng odd-even scheme, meron pong mga alternatibo naman na ino-offer kami ng DOTR po. Chairman, klaruhin ko lamang po yun, yung mga taxis, TNVS, ay exempted sa odd-even scheme. Opo, sa ngayon naman po, exempted sila sa number coding scheme. So, i-maintain po natin yan even dito sa odd-even scheme. Pati po yung lahat ng motorsiklo ay exempted po. At pati po ba yung mga e-vehicle, yung mga hybrid cars, exempted pa rin po? Opo, in-exempt po natin sila, pero kailangan po naming aralin yan dahil sa ngayon po, 17,000 yung registered EV and hybrid dito sa Metro Manila. At Malaki. ika-capture po natin data niyan during dry run period. Kung substantial po talaga at may dapat pong i-reduce, baka po, hindi ko naman po sinasabi with finality. Pag-aaralan po namin kung pwedeng ipatuloy yung exemption nila. Anyway, sa EBITDA law naman po na nagre-require ng exemption sa mga e-vehicles sa number coding, meron naman po doon provision na pwede namin bawiin kung kailangan na yung exemption po na yan.
Again, siguro po, bago we wrap up this, ito pong pinag-uusapan natin ng odd-even. Muli, ano po, kailan po ulit, ano po ang ating paalala sa ating mga motorista at kailan po ulit magsisimula ito, Chairman Artes? Opo, ang target po kasi ng DPWH na mag-start ng construction ay June 13. So ito pong bago nating mga patakaran, particularly ito pong odd-even, ay tina-target po namin magsimula sa June 16. Pero again, dry run po yan, isang buwan. Wala pong pag-issue ng ticket na mangyayari. So if ever sita-sita, i-guide po ng mga enforcers natin, yung ating mga kababayan. Pero humihiling po ako ng kooperasyon ng lahat para makapture po namin yung data at makagawa kami ng informed decision, mga adjustments po sa aming patakaran at ganoon din po adjustments sa pampublikong transportasyon, mga alternatibong ruta. Sana po mag-cooperate yung ating mga kababayan during dry run. Dahil sa aming pong simulation, kung talagang during construction ng EDSA ay wala kaming gagawin na bagong mga sistema or mitigating measures, magiging parking lot po ang EDSA at yung mga iba pa pong lansangan. Whole day halos maiibsan po yan late night na or early morning na ng madaling araw. And yung build up will also start ng early morning din. So dahil isa't kalahating lane po ang mawawala sa EDSA during construction. Yung nga pong may isa lang masiraan, matagal maalis, nagkokos na po ng traffic. Imagine niyo naman po kung isa't kalahating lane ang mawawala sa whole stretch ng EDSA during the construction. So, humingi po kami ng pangunawa at kooperasyon ng lahat. At sana po maintindihan ng ating mga kababayan na ito po namang gagawin sa EDSA pag natapos ay magiging maginhawa po ang biyahe, walang lubak, mawawala na rin daw po yung pagbaha sa EDSA. Chairman, I'm sure pinag-aralan nyo rin ho, ito bago nyo ipinatupad or naisipan na ipatupad itong odd-even scheme on June 16. Gaano ba karami pong sasakyan ang mawawala sa EDSA pag pinatupad po ito? Ilang porsyento ang mababawas? Yun nasa na po tayo ngayon 418,000 vehicles sa EDSA. And we expect po 40% reduction. So from 400, mga 160 siguro po yung mababawas. Tandaan po natin ang carrying capacity ng EDSA ay 250,000 lamang. Kung magbabawas po sa 4 na lanes po yan, kung magbabawas ka ng isa't kalahating lane, di mga around 25% pa yung mawawalang carrying capacity. So kung wala po talaga kaming gagawin ay lalabas po niyan ay triple na ng carrying capacity. Yung po magiging sasakyan sa EDSA. Kaya ine-expect po namin or base sa aming pag-aaral, kung wala po talaga kaming gagawing mitigating measures ay magiging parking lot ang EDSA. At sabi nyo nga po ay wala pa namang manghuhuli. Well, NCAP naman ang ipinapatupad sa EDSA. So, paano po yung paninitang mangyayari? Well, maglalagay naman po tayo ng mga enforcers na magmamanage po ng traffic. So, lang po yan, minor sita, kakawayan, ituturo na may violation ka or hindi ka nagko-cooperate. Parang gano'n. Or itataboy ka, exiting ka na EDSA. Yung mga gano'n po. So, yun po yung mga aming pinag-iisipan. Pero again, nakikiusap po ako sa ating mga kababayan na sana po mag-cooperate para po ma-capture nga namin yung mga kailangan namin datos para po magawa namin yung necessary adjustments. Yes, and this is a good time also. I guess kailangan po naman talagang makikooperate na ito rin yung panahon para mag-adjust yung motorista at makita saan ba ako pwedeng dumaan, ano yung mga alternatibong ruta. Kahit ho kami, pinag-aaralan na namin ano ba yung mga rutang pwedeng daanan from Quezon City to here, to Mandaluyong, lalo na po, isa ho ako dun siguro sa umaaray dahil nagkataon na one ho ako, so MWF ako naapektuhan. Sabi ko, sana man lang even ako para yung Sabado ko, okay. So siguro po, lahat po ito ay, I'm sure nakakarating sa inyo, but then again, like what you said, Chairman,
Talagang kailangan magsakripisyo dahil rehabilitasyon po ito ng EDSA, lahat talaga apektado. Puntahan ko muna po, Chairman, itong NCAP, issue ng NCAP. Nasa third day pa lamang po ng pagbabalik nito. Pero so far, ano po ang inyong assessment dito? Well, sa amin pong palagay at sa aming datos din, napakalaking bagay po ng NCAP, lalong-lalo na sa preventive. Noong pong May 19, ang naitala po naming violations, although hindi namin i-issuehan yan ng ticket, ay 3,900. Noong first day po ng NCAP, a week after, same Monday, nasa 1,112 lamang yung amin pong confirm na huli. At kahapon po, 695 na lang. So, bumaba po. So, sa amin pong palagay, successful po yung NCAP dahil bumababa po yung violations. Lagi ko nga pong sinasabi, hindi naman po money-making sa amin ang NCAP. Yung ang gusto po namin sa NCAP ay disiplina and safety. Wala naman po kaming third-party provider na dapat pong mabalik yung kanilang investment or kita. Kaya po sa amin, ang measure ng success ng NCAP ay yung pong pagbaba ng violation. And hopefully, maiayos din po namin yung datos soon regarding accidents. Kasi may effect din po ang NCAP insofar as accidents are concerned, Ms. Shelia. Paano po ninyo sinisigurado na patas at consistent po ang enforcement nito, lalo na sa mga lugar na may reklamo tungkol nga po sa kulang o hindi malinaw na signage at lane markings? Una-una po, hindi naman lahat ng areas ay may AI na yung aming cameras. Yung pong lugar na may AI na yung cameras, automatic po yan nire-review. 2 levels po yan, i-review ng isang staff, then i-approve pa po ng supervisor. So nakikita naman po namin kung tama or mali yung panguhuli. Magbigay po ako ng example. Tulad po may mga videos na ayaw tumawid ng mga sasakyan dahil red kahit na may emergency vehicle sa likod. Dahil daw po yan sa natatakot sa NCAP. Dahil po sa may automatic review tayo, kahit po tumawid sila during red or stop sign, ay hindi po sila mai-issuehan ng ticket. Dahil kahit po i-capture yan ng ating AI cameras, pag-review po makikita na kaya kayo nag-violate or kaya kayo tumawid ng stoplight ay dahil may emergency vehicle na kailangan padaanin. So hindi na po yan aabot doon sa mai-issuehan kayo ng ticket, kailangan nyo pa i-contest. Hindi na po yan aabot dahil upon review, makikita na po na valid naman yung violation nyo if ever. May aksyon na rin ho ba ang MMDA doon sa mga sinasabing kakulangan po ng alternate routes? Well, yung alternate routes naman po, existing yan, yung mabuhay lanes. It's just that hindi po nakakasanayan na gamitin. In fact, noong pong gawin yung Kamuning flyover, marami pong nakadiscover ng alternate routes na sinasabi nila na mas mabilis. Mas mahaba lang po at medyo mas maraming liko compared sa EDSA na dire-diretso. Pero yung mga existing routes po, kung titingnan daw po ninyo, ay mas mabilis kisa sa EDSA. May mga motorista po, Chairman, na umaangal na matagal daw ho bago nila natatanggap ang notice of violation. Ano po ba ang ginagawa ng MMDA para mapabilis ang proseso ng pag-abiso? Siguro po, ano po ba yung ngayon? Paano po ba yung proseso niyan? Kunwari, ayan, na-detect, may violation po, Chairman. Anong nangyayari? Paano po yung proseso? So, may automatic review nga po tayo ng lahat ng huli. Ang akin naman pong instructions ay within 2 days kailangan tapusin. Opo. Pag yung sa mga AI cameras naman po, real-time na re-review naman po nila. Pagka huli kasi or pagka-capture ng AI, ibinabato po yan sa isa naming reviewer kagad-agad na nire-review naman po. Mabilis naman yan, mga 1-2 minutes na review. Then i-approve po ng supervisor. Then ang akin pong bilin ay within 2 days naman ay ma-mail
may uusapan naman po kami ng PhilPost ng Express Mail. Pero nakipag-meeting na po ako sa isang telco. Gagawan po namin ng sistema na para maka-receive po yung ating mga kababayan na nag-violate, na na-issue ng ticket, ng text message po. It's just that ini-ensure po namin na hindi po magagamit sa scam yung text. Meaning yung pong aming kanilang ma-receive, ang nakapangalan po ay MMDA at wala pong phone number para wala pong ordinaryo na number ay gagawa lang ng account, lalagay MMDA, tapos po magsesend ng link at mga iba pa. Pangalawa po, meron po rin kaming, i-update lang po namin yung May Huli Ka app natin. Meron lamang po kasing violation niya ng data privacy dahil kahit sino po na mag-type ng plate number ay pwedeng malaman kung may huli or wala yung isang sasakyan. Ngayon po, yung sa ginagawa nating app, kailangan nyo mag-register. At yung registered owner lang po yung makakatanggap ng, or ang pwedeng mag-register at siya lang po yung pwedeng magtingin kung may huli sila. Magko-coordinate din po kami doon sa mga kumpanya na meron pong mga fleet para yung kanila pong mga drivers na nagpa-violate, kaagad-agad nilang ma-receive yung notice. Hindi na po maipon kasi ang complaint po ng iba, medyo natatagalan yung notice. Pag na-receive nila, nagre-resign na yung driver. In the meantime, nag-accumulate na po yung pong ticket. So, yan po yung mga pamamaraan para i-address po yung concern po na yan. Meron din pong mga concern yung mga motorista na ang sasakyan po ay second hand at nakarehistro pa sa original owners. May mga report din na tinatakpan ng ilang riders ang plaka. Paano ho ang ganitong sitwasyon, Chairman? Well, una-una, meron na po akong utos sa ating nagbabantay sa CCTV na pag may na-flag po sila na nakita na tinakpan po yung plaka, aabangan po ng enforcers natin yan at uhulihin po. At nakikipag-coordinate na po ako sa LTO kung pwedeng i-impound po pag ganoon po yung pangyayari. Na sinasadyang takpan yung plaka. Paano po ang proseso ng pag-apela ng mga motoristang naniniwalang mali ang violation na ibinigay po sa kanila? Gaano po rin po ito kabilis nare-resolba? May dalawa po tayong proseso ng pagko-contest ng huli kung sa tingin nila ay hindi tama yung na-issue ticket. Una-una po ay pwedeng physically magpunta sa MMDA. Pero meron din po through online. Nasa website po namin, may kiklik lang silang link, isusulat po nila yung kanilang information at yung kanilang reklamo. At yan po ay kaagad ipapadala. Meron po tayong binuong Traffic Adjudication Division na kaagad po magre-review at within 7 days po ay mariresolve. In fact, doon po sa form, may i-fill up lang po sila, ilalagay nila ang kanilang email address, kung saan pwede po namin ipadala yung actual po ng footage ng panghuhuli. Yun naman po kasing aming ini-issue na ticket. May picture po yan, may screen grab ng picture, pati ng plate number, para makita nila at maalala nila kung saan ba nangyari yung panghuhuli at yung mga instances noon. Pero just the same, kung gusto po nilang makuha yung footage para makita nila for themselves kung tama yung panghuli, doon din po sa form na yon ay pwede pong i-request yung actual na CCTV footage po ng pagkakahuli sa kanila. Magkano po? At doon po sa mga violations, doon po sa mga na-issuehan na may violation, ano pong mga violation ito? Yung Marami po pinaka-common. iba't iba. Pinaka-common po, one yung bus lane violation, Meron pa rin. yung bicycle violation, marami pa rin po. At yung pong disregarding traffic signs, yun po yung mga pangunahin pong violations na naiitala namin. At ito po, paalala lang din po natin sa ating mga motorista, magkano po ang bayad po dito? Well, iba't iba po. Yung sa bus lane po, 5,000.
Yung Anti-Distracted Driving Act, yung nagse-cellphone po habang nagmamaneho, 5,000 din po yan. So, iba't iba po yung violations, depende po. Ayan. And yung seat belt, nasisilip po ba? Paano yung mga dark yung tint ng sasakyan? Well, marami po tayong, lalo na yun po yung mga bago nating cameras ay high resolution na po. Na nakikita na po yan kahit sa gabi. Kahapon po, Chairman, naghain ng resolusyon ang One Rider Party List para ipasilip yung implementasyon daw ng NCAP. Ano po ang reaksyon nyo on this? Well, karapatan naman po ng Kongreso yan under their oversight function. At kami po ay handa naman pong tumugon kung ipapatawag kami sa hearing. Pero yung ititigil po namin yung implementasyon ay hindi po namin gagawin. Panghuli na lamang po, again, paalala po sa ating mga motorista, Chairman. Well, sana po sumunod tayo sa batas trapiko. Unang-una, hindi naman po kayo matitikitan kung hindi po kayo nagva-violate. Wala po kayong dapat ikatakot sa NCAP dahil po maayos po yung sistema na atin pong inilatag, yung may automatic review. At yun nga po, yung transparent po ito. Pwede kayong humingi ng copy ng CCTV footage para po masiguro na inyo pong tama yung aming panghuli. At ganoon din po, pinabilis naman na natin at pinadali yung manner ng pag-contest. So, dapat po ang mindset natin, whether or not may NCAP, dapat po sumunod tayo sa batas trapiko. Hindi po yung kaya lamang tayo susunod ay dahil may nakikita tayong enforcers or dahil minomonitor tayo, alam natin minomonitor tayo ng CCTV. Dapat po ang mindset natin, pag pasok mo pa lang ng kotse, magmamaneho ka, ang mindset po dapat natin ay sumunod tayo sa batas trapiko dahil yan po ay para po makaiwas sa aksidente at ganoon din po, wag po mag-cause ng traffic. Marami pong salamat sa inyong oras, MMDA Chairman Romando Artes.